Hi guys! So, ngayon, gusto kong mag-start mag-vlog dito sa YouTube ng anak ko. So, mag-start tayo ngayon. So, nandito ako ngayon sa isang kwarto na pinagtatrabaho ko. Ako nga pala si Fatima, ang nanay ni Naif. Anak ko si Naif, Al-Naif. At balik tayo kasi may dumaan. Bawal dito. Nandito ako ngayon sa trabaho ko. I'm working as a nurse midwife, pero mas prepare ako sa pagiging nurse. Dito ako sa labor room, sa paanakan. Nandito ako ngayon sa King Saud Medical City sa Riyadh. So, nagwo-work ako dito ngayon na counting for uh, 11 and a half years na. So, gusto ko mag-vlog while walang pasyente. So, ito yung aming kwarto. So, wala kaming pasyente ngayon at may time para mag-vlog. As in, zero talaga. So, bawal kasi, isa sa mga rules ng Saudi ang mag-video ng pag nasa work ka. So, ngayon, wala talaga kaming pasyente. Zero talaga. So, let's talk. Ako ay nag-start dito sa Saudi bilang OFW way back March 27, 2015. So, 26. So, 11 years and a half na ako dito. Counting for 12 years. Pero next year pa naman. So, wala lang. Gusto ko lang makipagkwentuhan. Ano ba? Nagtrabaho ako kasi para matulungan ko yung magulang ko sa Pinas ng maintenance at isa din ako breadwinner. Sumisilip ako kasi baka may makakita sa akin at isumbong ako. Well, anyway, ang laki ng iPod ko. It's already, Today is June 12, Independence Day, 2026, 6 p.m. ng hapon. So, pero 6 p.m. na, pero maliwanag pa rin kasi nga summer, sobrang init. Umaabot ng 50 degrees Celsius ang init dito dahil summer. So, grabe ang summer dito, guys. Andito first time ko talaga nandito ngayon dito kami sa 8th floor na King Saud. So, ipapakita ko sa inyo yung labas ng aming building. Okay, yung itsura ng ano ba yun? Anong itsura ng Saudi? Okay, tingnan ko. Ma-lift up. Ay, picture pala yun. So, paano ba to? Okay, ayan. Perfect. Perfect pala ito. So, ayan. Dito na ang anak. Pagkapanganak, ilalagay dun sa resuscitator. So, magkatabi lang talaga ang magnanay. Kasi, i-prevent namin na magkahiwalay. So, sa isang room, ganito talaga siya. So, nandito mag-sterilize lahat. Pupunta ang mga doctor and everything. Nurses and midwives magpapaanak. So, paano ba ito? Teka lang. Let me show you ng building dito. Ayan. Ito yung sa labas. O, diba? Nakikita nyo yung ito yung sa labas ng aming building. Bali na sa 8th floor kami. Ayan. Okay. Let's have a vlog naman, guys. So, ito ang Saudi Arabia. Ganyan. Usually, ang mga bahay dito hindi masyadong matataas at always na color, makikita nyo talaga is yung color brown kasi dito kasi pagka ayaw kasi nila ng mag color sa labas ng building or ng ng mga building, ayaw nila mag color iba-ibang kulay kasi pag sandstorm nasisira din ng yung kulay ng So,
better nang ma-maintain sa brown para kahit mag-sunstorm. So, ayan. So, kahit na mag-sunstorm, ganun pa rin. At least pa rin na, ano tawag dyan? At least pa rin na kulay ng, yung building. So, nandito tayo ngayon. Teka, sarado ko nga yung curtain. Sinarado ko ang curtain and back. Kasi baka may makakita sa akin nung nag-video ko. So, anyway, okay lang naman. Okay lang naman mag-video basta as long as walang pasyente. As long as hindi na-expose. Kasi may legal siyempre, nakakatakot din dito. Sa tagal ko rin dito naman sa Saudi, lahat ng mga rules nila, ang pangit. Ewan ko ba't ano nangyari dito. Lahat ng rules, siguro lack of vitamins talaga. But anyway, lahat ng rules nila, sinusunod ko. So, yun. Dito talaga sa Saudi, stricto. Pag sa rules, bawal lang. Pag bawal talaga. Kasi, dito kasi unity. Bawal talaga ang lahat. Pag bawal. Okay? Huwag kayong pasaway. Okay? Yung iba kasi, di naman, pag sa pasantabi na lang, hindi naman sa pag-aano, diba? Pag sinabi bawal, hindi na lang ginagawa. Diba? So, 11 years and a half, nagtatrabaho dito, maingat, hindi naman delikado. May mga area na talagang maganda. Improve. Dito naman kasi sa Riyadh, ito kasi yung pinaka, talaga na, nag-involve, at saka, tinutukan para maging tourist attract. Pero may mga lugar na magaganda. So, next time, i-guide ko kayo doon. Dahil sa mag-start na ako mag-vlog. Ito ang unang vlog ko. So, ipapakita ko din sa inyo ang anak ko, ganyan one time. Kasi YouTube nga niya ito. So, yun na guys. Dahil sa wala akong magawa at walang pasyente. As it's zero. So, ayun. Ano pa ba? Ano pa bang pwede kong, sa mga mag-a-apply dito sa Saudi, okay naman ang pasahod. Okay din ang, ang tax. Hindi naman binabawasan yung sahod mo sa tax. Kumpleto mo pa rin makukuha. Pero yung medyo, compare ko nung una, medyo yung cost of living na yun better before is parang yung cost of living yun medyo mahal na. So nagmamahal din kahit na nandito ang langis, nagmahal din. So tipid-tipid lang talaga. Pag may sale, nagkakaroon lang naman ng tax sa mga bilihin, sa mga bayaran, ganyan. Sa mga bilihin usually. So yun na nga. Better na maging wais, mag-ipon, at huwag masyadong magpipili, at saka mag-invest, lalo na, hindi naman sa gold. Yan, gold talaga. As in, ma-advise ko talagang mag-invest kayo ng gold, kasi sa gold, talagang, kapag binili mo din siya, parang bumili ka rin ng pera, kasi nga, kapag kunyari, pag nagbabakasyon ako ng Pinas, tapos, nasi-short ako, basta may dala kong gold, yun yung hindi naman ka mag-iipon ng gold para pang sangla, pero, parang, itatago mo lang din siya, syempre. Pero wag kang mag-upload ka saan mo nakalagay yung gold mo, no? Syempre, no, hindi naman. Mag-ano ka ng gold para mag-ipon. In case of emergency naman, yun. Sa in case of emergency, bali, maano mo talaga siya. Mapapakilabangan mo siya later on. Pwede mo itago, pwede mo ibenta, tapos itago mo yung pera sa bangko, like that, diba? Pero mataas pa naman ang palitan ngayon ng gold, so maganda na rin investment yun. Huwag masyadong madala sa mga sales. Pag nandito ka, huwag kang masyadong madala sa basta yung dito kasi
Oh, anyway, may mga train na kasi, tsaka bus. Dati kasi wala. Ang hirap kasi ng pamasahe noon, mabigat. Parang pupunta ka sa isang lugar na parang ang mahal. Yung 30 reals, parang sinasabi, in 1 real is equivalent to 15 pesos and 50 centavos. Parang ganun. Depende sa stock exchange, di ba? Yun. So, 45. Parang yung 30 reals na sa 500 pesos na parang kalapit-lapit lang pero 500 pesos ang dati ganun. Pero ngayon, thank God kasi di rin may train na 4 reals lang. 4 reals is equivalent like 15, 30, 60, 70, parang ganun, 70 pesos. So, di ba, ang ha? Oo, 70 pesos. Yeah, gano'n. Tama, 70 pesos. So, yun, kahit malayo na yun dati, pupunta kanyari, uwi kami ng Pinas. From here to airport, ang babayaran namin like 100 reals. So, ang 100 reals is 1,500. Ngayon, pwede na kami na mag-train only 4 reals lang. Diretso na yun sa airport. So, may dala-dala kami mga maleta. Yun lang, may dala-dala kami mga maleta, guys. So, may dala-dala kami maleta. Yun, mas natitipid ngayon dahil 70 pesos 4 reals, 70 pesos. Nandun na kami sa airport, pero dati kasi nung wala pang mga train, puro mga taxi, ganyan, Uber, ayun, mahal. Pero ngayon, at least, nag-less na. Kaya, kahit saan ka ba magpunta, okay lang. Tapos, kunyari, may pupuntahan ka sa train, yun, sa 4 years mo, within 2 hours, saka ka lang nila babawasan. So, top cut talaga. Punta ka for one place to another, not go train. So, yun ang maganda dito. Basta, huwag ka lang manloko. Huwag kang, pagdating mo, umalis ka ng Pinas, binata, hindi, may asawa ka na, o married ka na, tapos pagdating mo dito, binata ka na. My God. Kaya, yun. Ano pa bang masasabi ko sa Riyadh? Wala naman masyado. Marami na bang magagandang places dito. May mga place din na tinatawag nilang Batha na daming mga Pinoy doon. Daming Filipino food, may Jollibee. Mas doon, maraming nagbibenta ng gold, ganyan. Pero madali ka na ngayon makapunta ngayon kasi through bus or train lang. Perfect. So, yun lang. So, naka 13 minutes tayo. So, next time sa vlog ko, isasama ko ang anak ko. Pero ito lang naman ang starting, introduction. Charot. Okay. Thank you. Bye.